ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal na iwanan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang hindi natin ang sariling atin at nawala na ugaling. Dahil sa iba sa atin ang lalim. Panahon na ng pagbabago, at magmulan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at tatas, kagandahan at talento, ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, Buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. panahon na. Government versus anti-government. Di ba? Bakit ganyan? Kasi itong may nakita ako sa Facebook mga kaibigan na kinuha ko yung yung pinaka-picture na nakalagay doon yung ang Pilipinas ay napapansin ng mga foreign investor. Then may nakita rin ako na parang poster panawagan nila na magkakaroon sila ng mga collaboration at ito I think sa SMNI or sa DCR basta yung radio station ng SMNI, di ba? Parang doon ata ila-live telecast nila ito na nakalagay naman doon ay no to US BBM proxy war. 'Di ba mga kaibigan? So, sabi ko magandang pag-usapan ito dahil sa side ng government, pwede nating ipakita yung mga bagay-bagay na nagagawa at patuloy na ginagawa ng administrasyon, 'di ba? And sa kabilang panig na habang ang ating ang kasalukuyang administrasyon ay abala doon sa mga ginagawa nila para sa bayan, ito naman mga oposisyon which is mga Duterte, 'di ba? Wala namang ibang oposisyon kundi Duterte, no mga kaibigan. Nowadays dahil ang Pinklawan tahimik, ang Dilawan tahimik din, di ba? So ito naman mga oposisyon na masasabi nating anti-government na, di ba? Bakit anti-government? Kasi nga hindi nila nakikita yung ginagawa ni PBBM. 'Di ba? Ang nakikita lang nila ay yung kanilang pwedeng gawin. 'Di ba, mga kaibigan? Which is may panawagan nga sila, ito nga yung panoorin daw, at maraming magsasalita tungkol dito. Okay? Sabi ni Baby Ruth, sa totoo lang, mga Duterte nagbibigay ng kahihiyan sa Pinas at sa ating mga Pilipino, mga salot. Exactly. Tama ka dyan, Ma'am Baby Ruth, So, yun mga kaibigan, Again, magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan natin itong susunod natin na
na content, government versus anti-government, no mga kaibigan. So puntahan muna po natin etong isa. Unahin muna natin mga kaibigan etong negative side or positive side na kaya, no? Positive side na kaya ang unahin natin, no mga kaibigan, no? So dito sa positive side mga kaibigan, ito po kasi yan, no? Nakita ko to sa isang Facebook account, no mga kaibigan. At ang pagkakabanggit diyan ay ito, pakita natin, labas natin yan mga kaibigan. So yan mga kaibigan, di ba? Ang sabi nito galing sa kay House Speaker Martin Romualdez mga kaibigan, no? Ayan, Pinas pansin na ng foreign investor, no? Ang sabi ni House Speaker mga kaibigan ay pinalalakas. Sabi diyan ay pinalalakas. Yan. Pinalalakas ng World Economic Forum Country Roundtable. Wait lang. Ayaw tumakbo. Roundtable ang liitan na nga. Nahirapan ako magbasa. Yan. Pinalalakas ng World Economic Forum Country Roundtable ang mensahe ng progreso at kasaganahan na pinagsisikapan ng Pilipinas at nakikita ito ng mga potensyal na investor dito at sa labas ng bansa. Kinikilala nila ang Pilipinas sa pagkakaroon ng masiglang ekonomiya, alok ang napakaraming oportunidad para sa mga gustong makipag-partners sa atin, diba? Yan po ang sinabi niya, no? Sinabi nitong si House Speaker Martin Romualdez, which is totoo naman mga kaibigan, di ba? Oh, etong ginagawa ni PBBM na pagbisita, di ba? Yung pagbisita niya sa iba't ibang mga bansa, no? Mula pa nung pagkaupo niya, di ba? Ilang araw o ilang linggo, bumiyahe na siya. Then sunod-sunod yung kanyang mga pagbiyahe. And mula yung mga biyahe niya nung simula hanggang ngayon, mga kaibigan, no? Ay ngayon, after almost 2 years na, ngayon nararamdaman ng Pilipinas. Ngayon nakikita ng Pilipinas, mga kaibigan, yung mga nakausap, yung mga nag-pledge, actually yung iba nga, nagsisimula na, di ba? Magsinimula na yung kanilang mga proyekto, nagsimula na mag-invest sa Pilipinas. Nakikita ito ng mga Pilipino, di ba? May mga trabaho, kaya nga yung bahagdan ng mga walang trabaho sa Pilipinas ay medyo bumaba na, no mga kaibigan. At tumaas naman yung antas ng mga Pilipino na nagkakaroon na ng trabaho, di ba? And isa po yan, bahagi po yan doon sa mga vision ng ating mahal na Pangulo na ngayon higit sa lahat, after almost 2 years, ay nakikita at nararamdaman na po sa Pilipinas, no, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, maliban sa tinatawag na World Economic Forum na binanggit ni Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, kung titingnan natin, puntahan naman natin yung sa lokal, no? Sa lokal naman, mga kaibigan, di ba, ay hindi po nagsasawa na every time na maglilibot ang ating Pangulo sa lahat ng mga probinsya, lalong-lalo na yung mga agricultural provinces, di ba? Binabalita yon na namamahagi ang ating Pangulo ng mga pangangailangan ng mga nasa sektor ng agrikultura. 'Di ba mga kaibigan, marami silang binamimigay. Hindi kumbaga mga traktor, mga anong tawag doon, yung mga ginagamit, mga machinery para sa pagsasaka, 'di ba? Namimigay din ng mga kung ano-ano pa mga ayuda doon sa sektor ng agrikultura, mga kaibigan, 'di ba? From Luzon, Visayas, Mindanao, ginagawa 'yan ng ating mahal na Pangulo, no? Bakit na ginagawa ito? Para sa ganon, makasigurado tayo that on the coming years, no mga kaibigan, sa mga susunod na buwan, taon, lalo-lalo na kung meron man dumarating ng mga sakuna, at least kahit papano, hindi maaapektuhan, mga kaibigan, yung saganang ani, di ba, ng mga magsasaka natin. Kapag kasagana ang ani ng mga magsasaka, ang makikinabang nito, mga kaibigan, yung di ba, yung sambayan ng Pilipino, di ba? And at the same time, kapag maraming ani, ang ating mga magsasaka doon sa sektor ng agrikultura, mga kaibigan, di ba? Makakatulong din ito
doon sa ating ekonomiya. Just come to think of it, mga kaibigan, ha? From outside, yung international forces, di ba? Yung mga international investor, papasok sa Pilipinas. Then from the local, no? From the local naman, yung masaganang ani na outcome noong mga ginagawa ng ating Pangulo at ng kasalukuyang administrasyon na pagtulong sa sektor ng agrikultura, pag nagsanib yan, mga kaibigan, di ba? Nakita ninyo yun? Di ba? Nakita niyo, ako, I cannot imagine kung gaanong kasigla at gaano kaganda ang Pilipinas. Di ba? Kapag ka nagtagumpay yung international investor, papasok sa Pilipinas, pagkatapos sa local naman, di ba? Dahil doon sa ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, talaga namang makikita natin, di ba? Ito na yung ito na yung outcome, magiging outcome, ha? Actually, pwede ko na sabihin outcome dahil yung mga sinimulan ni PBBM, paunti-unti, nakikita na natin, di ba? Pero yung mga posible pa na maging outcome ng mga ginawa ng Pangulo, mga kaibigan, lalo nating makikita at makakatulong ito. No, ito na yung katuparan noong vision ng ating Pangulo na maiangat ang ekonomiya ng bansa, di ba? Yan yung sa yan yung sa side ng government, mga kaibigan, di ba? Kaya lang ang nakakalungkot, no? Ang nakakalungkot, mga kaibigan, na sa kabila ng effort ng ating mahal na Pangulo, sa kabila ng walang humpay na pagtatrabaho ng kasalukuyang administrasyon, pero ito namang oposisyon, mga kaibigan, wala nang ibang inisip at wala nang ibang ginawa kundi ang hilahin naman pababa. Di ba? Ito yung ating Pangulo, ito yung administrasyon. Di ba? Habang umaangat, bit-bit nila ang Pilipinas, sabay na umaangat. No? Pero ang opposition, mga kaibigan, anong ginagawa ng opposition? Hinihila naman nila pababa. Di ba? Kaya instead na sana mas lalong mapabilis, no, kumbaga ay bumulusok pa itaas, no? Nahihirapan. Bakit? Kasi may humihila pababa eh. Sino ang humihila pababa? Yung mga oposisyon. Lalong-lalo na itong mga Duterte, mga kaibigan, di ba? Yung mga Duterte at lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, hinihila nila pababa. Di ba? Hindi, ang sabi ko mga kaibigan, ito, hindi naman sila magtatagumpay eh. Isipin niyo, di ba? Mula sa simula, ang daming mga issue, ang daming mga propaganda na nilalabas nila, gamit yung kanilang mga vlogger, di ba? Gamit yung kanilang mga vlogger, mga influencer, talagang kumbatuhin nila ng iba't ibang mga issue ng kasinungalingan, di ba? Yung kasalukuyang administrasyon, ganun na lang. Pero ang nakakatuwa, mga kaibigan, di ba? Ang nakakatuwa, baliwala yun sa kasalukuyang administrasyon, di ba? Kumbaga, yung effort nila nagiging effortless. Di ba? Nasasayang lang yung pagod nila. So anong ginawa nila? Pagkatapos ng mga issue ng puting ahas, pulburon, di ba? Na hanggang ngayon pilit nilang binubuhay, di ba? Na hanggang ngayon hindi naman mailabas. Diba? Hindi naman nila mailabas yung pulburon video na sinasabi nila. Di ba? Ano pa? Yung meron pa silang mga bago ngayon, mga kaibigan, ha? Yung alam niyo yun, yung parang boses ng Pangulo, boses ni Epel Lisa, di ba? Gumagawa na rin sila nito. Kaya lang, ito plano kong i-content bukas, no, mga kaibigan, para doon sa mga madaling mapapaniwala. Ay, oo nga, boses niya yun, ha? Boses ni PBBM yun, ha? Oo nga, boses ni Epel Lisa yun, ha? Alam niyo, mga kaibigan, meron palang application or merong website, no, sa internet, mga kaibigan, na pwedeng puntahan doon, tapos ay magre-request doon, gagawa doon ng kumbaga ay isang pangungusap, tapos sasabihin niyo kung kaninong boses, di ba? Actually, meron akong boses ni may boses ako ni Apo Lakay. Tapos yung inilabas nila na boses ni PBBM. Then yung alam niyo yung Labia. Sino nakakaalam nun yung Labia, di ba? Ni Epel Lisa, no? So lahat ng yan, mga kaibigan, ay inilabas nila dahil sa hindi na napapansin yung iba't ibang mga issue na ginagawa nila eh. Di ba? Kaya kung ano-ano na mga karagdagang mga ginagawa nila para lang siraan
sirain ang administration, pabagsakin ang mga Marcos, no? Pero sabi ko nga kanina, effortless. Walang silbi yung kanilang mga ginagawa, di ba? Dahil sabi nga natin, kahit kailan hindi pwedeng manaig yung kabaluktutan sa katwiran, di ba? Hindi pwedeng manaig yung mali sa tama. Lagi at lagi ang mananaig, mga kaibigan, yung tama. Di ba? Yung tama, yung katotohanan, yun at lagi mananaig, no? Okay. Sabi niya, no? Oh, shout out sa iyo, Zeni, ha? Shout out, Zeni. Sir, nagawi ako dito sa channel mo, pro-government at Marcos loyalist ba? Natalang po, from Lawag City po ako. Salamat po. Ako po, self-proclaim. Self-proclaim na loyalista. Na? O, mahirap pa sabihin, loyalista po ako. Tapos mamaya sabihin na, kailan ka naging loyalista? Mahirap na although naipaliwanag din natin yun, yung mga kaibigan natin dyan, alam na yan, na tayo ay loyalista. Pero pag may bago nagtatanong, sasabihin lang natin, self-proclaimed loyalist po. And pro-government tayo. No? Thank you for coming at thank you for visiting me, Zeni. Ha? And sabi ni Jinma Mira Puentes, at least nagbunga na rin ang pagpunta ni PBBM sa iba't ibang bansa, kaya napapansin na tayo ng mga investor. Yung mga dutae, ayaw nila nang nasasapawan na si dutae ni PBBM. Yan ba ang weak leader? Di ba, mga kaibigan? Yung nakikita natin ngayon na nagaganap sa Pilipinas, yung napapansin tayo ng mga foreign investor, yan ay dahil po sa effort ng isang mahinang leader. Di ba, mga kaibigan? Oh. Di ba? PBBM, bring back our country to be great again. Yan pa ay isa sa vision ng ating mahal na Pangulo. Alam nyo, mga kaibigan, lahat yan natutupad na eh. Yung napapansin tayo ng mga foreign investor, di ba? Unti-unti na. Kapag napansin ka na foreign investor, ibig sabihin, yung dangal ng Pilipinas, yung dangal ng mga Pilipino na ibabalik na. Di ba? Sa totoo lang, mga kaibigan, sa totoo lang, real talk tayo, no? Dahil ako, OFW ako. OFW walang trabaho nga lang. Ako yung OFW yung tambay, di ba? Pero OFW po ako, nasa ibang bansa po ako, no? And during the time na matagal na rin po tayo kasi sa ibang bansa eh, di ba? During the time ng iba't ibang mga administrasyon, no? Ay nakita po natin kung papaano kumbaga yung pagtingin sa mga Pilipino, although naroon yung yung may mga humahanga pa rin dahil alam nyo mga Pilipino, no, kapag dating sa larangan ng pagtatrabaho, walang maipapantay diyan. 'Di ba? Yung tapat sa trabaho, wala maipapantay diyan na ibang mga lahi, 'di ba, mga kaibigan? And yung kahusayan ng mga Pilipino, yung mga skilled worker, 'di ba? Yan ay talagang hinahangaan. Pero there is that hindi natin din maitatanggi, mga kaibigan, no, na yung tingin sa mga kababayan natin, yung tingin sa ating mga Pilipino sa ibang bansa, dahil sa nakikita nila kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, no? Kumbaga ay sinasalamin nila yung nangyayari sa Pilipinas doon sa mga Pilipino na nagdoon sa kanilang mga bansa na kinaroroonan, di ba? Halimbawa, tulad ng panahon ni Duterte, di ba, ang daming patayan. Yun lagi may nagmumura, no? Ito, danas ko yan dito, mga kaibigan. No? Danas ko yan dito. Pagka kinakausap nila, sabi niya gano'n na yung Pangulo ninyo, kayong mga Pilipino, palamura. Di ba? Kayong mga Pilipino, mga adik. Parang, kumbaga, gine-generalize nila. Di ba? Ano ibig sabihin ng mga kaibigan? Masyadong maliit yung masyadong nagiging maliit yung pagtingin nila sa mga Pilipino dahil sa kung ano yung nagaganap sa Pilipinas. Pero ngayon, mga kaibigan, ngayon, iba na yung naririnig natin ngayon eh. 'Di ba? Sa mga ibang lahi, iba na eh. Kumbaga hinahangaan nila. 'Di ba? Lalong-lalo na yung ginagawa ngayon ng Pangulo dito sa West Philippine Sea na hindi siya pumapayag na basta na lamang mawala sa atin yung yung teritoryo natin. Yan, mga kaibigan, ang isa sa mga hinahangaan ng ibang lahi ngayon. 'Di ba? Yung tapang ng mga Pilipino. So ibig sabihin lamang nito, mga kaibigan, yung isang vision ni PBBM na kahit saan pa, yung lagi kong ginagamit sa aking outro, di ba? Kahit saan makarating, anumang bansa, sino man ang kaharap natin mga Pilipino, sasabihin natin sa kanila, taas noo, Pilipino ako.
Kasi naibabalik na yung naibabalik na yung dangal ng mga Pilipino. 'Di ba mga kaibigan? Ngayon puntahan natin ito. Ito na mga kaibigan. Ito yung sa government side, 'di ba? Ngayon puntahan natin etong ika nga ay panawagan nila. Ano na natin, pre-promotion na rin 'to mga kaibigan. No, pre-promotion na rin para sa kanila etong poster ipapakita natin Kumbaga partida na 'yan Binibigyan pa natin sila ng promotion. No, do sa kanilang mga kalokohan mga kaibigan. Pero hindi natin masyadong papakiwan lang natin ng pagpapakita itong kanilang poster, no? So, mga kaibigan, yung bago, 'di ba? Okay. Alam natin, sabi ko nga kanina, 'di ba mga kaibigan, na pagkaupo ni PBBM ay ang dami ng mga ang dami ng mga lumalabas na issue, 'di ba? Na pinatotohanan lamang nito yung mga naririnig, 'di ba, na hindi, kumbaga parang ginamit lang nila si PBBM Ito yung totoo mga kaibigan ito yung totoo. No? Na ginamit lang nila si PBBM kaya pumayag etong si VP Sara o pumayag yung partido ng mga Duterte na maging VP si Sara. Although sabi nga ni Sara, 'di ba, matatandaan niyo ba 'yon? Sinabi ni Sara, 'di ba, na ayoko sundin yung tatay ko kasi anong gusto ni Duterte? Tumakbo si Sara bilang pangulo, 'di ba? Pero sabi niya ayoko. 'Di ba? Kaya lang nung magpasya si PBBM na tatakbo bilang pangulo, alam kasi yan, alam nilang lahat yan mga kaibigan, no? Lahat ng politiko alam yan. Na kapag tumakbo bilang pangulo si PBBM, walang pwedeng manalo. Marcos yan 'di ba? At nakita na nila yung mga kausayan mula pa nung sa provincial na mga probinsya, naging vice governor, 'di ba? Pagkatapos naging congressman, naging senator, 'di ba? Nakita nila yung husay ni PBBM. Kundi nga lang nadaya nung sa vice president, 'di ba? O hindi lang nabigyan ng pagkakataon dahil nadaya. So, ang ginawa nila ngayon mga kaibigan, pinasok nila ngayon itong si Sara para maging vice president. 'Di ba? Ano ang layunin? Anong layunin? 'Di ba? Pabor pa rin sa mga Duterte. At yung layunin nilang yon mga kaibigan ay hindi po naikubli. Hindi nila naitago. Bakit? Kasi nakita from the very start, nang umupo si PBBM bilang Pangulo, hindi na nila tinantanan ng issue. Diba nagtatanong tayo sino kaya nasa likod nitong mga vlogger influencer na ito? Diba? Puro na tayo tanong, sino? Tapos itong mga issue, bakit may mga ganitong issue? Bakit may mga naririnig tayo na hanggang February lamang ng 2023, 'di ba? Wala na raw Marcos sa Malacanang. Hindi nangyari, 'di ba? Ngayon may bago, second quarter ng 2024. Pero parang makikita natin medyo malabo mga kaibigan, 'di ba? Dahil sa dami ng magagandang bagay na ginagawa ng ating pangulo. 'Di ba? So, yung dahilan kung bakit gusto nilang pabagsakin si PBBM, ang makikinabang Duterte. 'Di ba? Ang makikinabang si Sara. Kapag halimbawa, sabihin na natin, magtagumpay sila, maging presidente si Sara, sa palagay nyo, si Sara magiging presidente? Pangalan lang, 'di ba? Pero sino magpapagalaw? 'Di ba? Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin tumatahimik yung matandang Duterte. 'Di ba? Hanggang ngayon, umaasa pa rin sila. Yung pag-asa nila ngayon, mga kaibigan, yung pag-asa nila ngayon, wala. Kumbaga, tibag na lahat Bagsak lahat. Kaya anong ginagawa nila? Yan, kung ano mga tapos napunta dito sa itong mga rally-rally, 'di ba? Nakita ninyo? Prayer rally. Yung pinapanawagan nila, prayer rally, pero puro mura, puro paninira, 'di ba? Tapos bukas daw meron ulit sa Quezon City. May bagong bago. Meron pa ba tayong dapat na hintayin bago? Every time na magkakaroon sila ng mga pagtitipon ng mga rally-rally na ganyan, meron pa ba tayong hihintayin bagong bagay na gagawin nila? Wala na, 'di ba? Natural. Normal na para sa kanila kapag may mga rally, yung paninira. 'Di ba? Ngayon lahat ng 'yon mga kaibigan nababaliwala, kaya may bago sila ngayon. May bago sila ngayon, no? Ito,
Yung sabi nila, no to US BBM proxy war. No to US BBM proxy war, mga kaibigan. Ito naman, sabi nila, ay coalition ng mamamayan kontra sa giyera. No? Ito raw samahan, coalition, samahan ng mga mamamayan. Pero sino kaya yung mga mamamayan na yon, di ba? Baka mamamayan ng Duterte. Diba? And dito, mga kaibigan, nadyan daw si si Harry Roque, si Lorraine Badoy. Uy, nandito rin si Sas Rolando Sasot, no? Si Sas, tapos si Ana Malindog, then Francisco Kitatad, Rodrigo Bobby Tiglao, and yung isang balik gobyerno raw na si Jeffrey Eric Celis, no, mga kaibigan. Ito ay sa bukas to, mga kaibigan, no? Wednesday, April 24, no? Nakalagay lang Zoom meeting lang, parang Zoom, no? Nakalagay parang Zoom lang, no, mga kaibigan. Okay? And more guests to be announced, sabi nila. Okay? So, ito, mga kaibigan, pag-usapan natin ito. Di ba? Yung galit ayaw sa gera. Sabi ni Mami B, magmumurahan na naman pala ang mga tungaw bukas. Oo nga, Mami B, magmumurahan naman sila. And Socorro Rosario, shout out. Ang issue ay ang pagbubuli, pangaharas ng China, pero dinadivert ng mga didishit ang issue sa proxy war. Greetings po sa lahat from Socorro Rosario. Shout out Socorro Rosario. And sabi ni Norma San Pedro, tama po kayo, Sir Al. Salamat sa matalinong pag-analisa. Totoo po lahat ng sinasabi ninyo, sabi ni Norma San Pedro. Okay? And this country will become great again because of PBBM. Somehow, the prophecy of the Nostradamus shall come to pass, sabi ni Jean Mira Puentes. Okay? And sabi ni Seni, hindi ko binoto si Sara. Sabi ni Baby Ruth, ako sobrang galit ako sa Makanas at doon sa Dado. Ba yun? Yung inalipustan nila si PBB. May nai-content na po natin lahat yan. Ano? Nai-content natin lahat yan. Okay? And sabi ni Arnedo Olajes, Boss Al, nung panahon ni Apple Lakay, tayo pinupuntahan ng mga investor. Now si PBBM naman. Tama, di ba? Totoo po yan, iniangat uli ni PBBM ang ating bansa. And dagdag pa ni Baby Ruth, yung dating pinasama ni Digong, ang image natin noon, ngayon gumaganda na unti-unti ang tingin sa atin ng ibang bansa. Exactly, di ba? Tama yon. Okay? And welcome po sa mga bago, sabi ni Iris Ledesma. Okay. So ito ngayon, mga kaibigan. Puntahan lang natin. Actually, ito sa akin lang, no? Yung paggamit nila ng proxy war, yung pagkagamit nila ng kontra-gera, mga kaibigan, no? Unang-una, di ba? Ay ewan ko nila, ha. Ewan ko kung alam nila, no? Pero yung pagsasabi lagi nila ng kontra-gera, di ba? Pero although sinabi ko naman noon, di ba, ang stand ko, there will be no war. Di ba? Yan ang stand ko, mga kaibigan, no? There will be no war. Kasi hindi papayagan ng iba't ibang mga bansa na masira ang Pilipinas. Bakit? Alam nyo, ang Pilipinas kasi, mga kaibigan, parang isang perlas, parang isang bolang kristal, no? Na iniingat-ingatan nila. At hindi sila papayag na magkaroon ng lamat, and the worst is mabasag itong kristal na ito. Diba? Kaya nga, lagi kong stand, mga kaibigan, there will be no war. Kung ang pag-uusapan ay China and Philippine War, wala pong magaganap na gano'n. O kahit na anong bansa pa, di ba, mga kaibigan, wala pong gano'n magaganap. Di ba? Pero, balikan natin, bakit nila sinasabi yung coalition ng mamamayan kontra gera? Yung paggamit nila ng salitang kontra gera, di ba, ay nangangahulugan, mga kaibigan, takot sila sa gera. Okay? So, iset aside muna natin yung mga sinabi ko, yung stand ko na walang gera magaganap. No? Puntahan muna natin yung gera. Yung gera per se. Di ba? Bakit takot sila sa gera? Kung halimbawa man na magkakaroon ng gera. Muntintinig, shout out. Kung halimbawa magkakaroon ng gera, mga kaibigan, na ito yung kanilang kinatatakutan. Bakit takot sila sa gera? And remember, etong koalisyon ng mamamayan kontra gera, ito yung oposisyon, ha? Ito yung oposisyon, ito yung Duterte side, no, mga kaibigan. Bakit takot sila sa gera? Di ba? Ibig ba sabihin nito ay wala silang tiwala? Wala silang tiwala sa ating kasundaluhan?
Wala silang tiwala sa AFP. Wala silang tiwala sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines para ipagtanggol, di ba? Ipagtanggol ang bansang Pilipinas, di ba? At wala silang tiwala doon sa mga reservists natin. Na itong mga reservists natin ito, mga kaibigan, just in case na magkaroon ng gera, di ba? Lahat ito sasabak, lahat ito ipapatawag, di ba? Wala silang tiwala sa kakayanan ng mga Pilipino. So tinatanong lang natin mga kaibigan, tinatanong lang natin. Ngayon, kung ang sagot doon sa tanong natin ay oo, wala kaming tiwala sa AFP, bakit wala silang tiwala? Matatandaan natin mga kaibigan, di ba? Matatandaan natin na noong panahon ni Digong, no? Noong panahon ni Duterte, di ba? Ay pinalakas, no? Di ba? Pinalakas ang ating kasundaluhan, di ba? Oh. Ito papakita natin mga kaibigan, di ba? Ano yung isa sa mga paraan ni Duterte para ipakita niya na pinapalakas niya yung ating kasundaluhan, no mga kaibigan, di ba? Alam niya di ba? Bukang bibig ni Duterte yan noon nung panahon na siya nasa Malacanang, di ba? Oh, susuportahan niya ang mga kasundaluhan, di ba? Ang isa diyan mga kaibigan ay ito. Di ba? Yung sinabi ni Duterte na yung increment, no, ay itataas niya, di ba? Magkakaroon ng increase sa sweldo ng mga AFP at PNP. Di ba mga kaibigan? Isa yan. Oh. So ibig ba sabihin mga kaibigan, no, na yung ginawang pagsuporta ng Duterte doon sa ating mga kasundaluhan at mga kapulisan na tinaasan ng kanilang sweldo, di ba mga kaibigan? Para saan? Di ba para saan? Ibig sabihin, basta na lang tinaas ang sweldo na hindi man lang pakikinabangan itong mga sundalo at mga kapulisan? Di ba? Oh, siyempre kaya tinaasan mo yung sweldo niyan para maging tapat lalo sa bansa. Gawin yung kanilang trabaho, di ba? Pero pag may gera na, dapat pakinabangan din sila. Dahil yan ang isa sa mga trabaho nila. Di ba mga kaibigan? So ibig sabihin, yung pagtataas ng sweldo na ginawa ni Duterte bilang pagsuporta sa kasundaluhan at saka sa kapulisan, baliwala. Bakit? Wala silang tiwala sa kakayanan nito eh. Di ba? Kaya nga takot sila sa gera. Dahil parang sinabi nila, hindi tayo mananalo sa gera. Isang missile lang tayo, gaya ng lagi sinasabi ni Duterte. Pag ibinato tayo ng isang missile, wala na tayo. Di ba? Ibig sabihin, wala siyang tiwala talaga sa mga kasundaluhan. Di ba mga kaibigan? Meron pa, ito pa mga kaibigan. Ano pa yung mga ginawa ni Duterte nung panahon na siya ay nasa administrasyon? Kaya siguro nga mga kaibigan, kaya siguro nga ay wala talagang tiwala itong si Duterte, di ba? Kasi kung ikukumpara natin mga kaibigan, unahin natin yung comparison ha. Oh. Kaya sa panahon ng ngayon, ng kasalukuyang administrasyon, di ba mga kaibigan, no? Sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, alam natin lahat, di ba? Yung mga kagamitan, pandigma, no? Yung mga kagamitan para sa ating mga kasundaluhan ay talagang ibinibigay na, dumarating na, di ba? Kumbaga parang inihahanda itong ating mga kasundaluhan. Pagkatapos itong merong EDCA, di ba? Yung mutual na yung balikatan na exercises, di ba? Alam nyo ba mga kaibigan, itong mga American na to, parang yung panahon na merong US Naval Base sa Pilipinas, di ba? Kapag ginamit nila yung mga lupa ng Pilipinas para pagtayuan ng base militar nila, di ba? Lahat ng mga kagamitan doon, lahat ng mga gamit na ginamit ng mga Amerikano, mga kaibigan, ay iniiwan niyan lahat sa Pilipinas para magamit ng Pilipinas, no, mga kaibigan. So ibig sabihin mga kaibigan, maliban doon sa mga nagdadatingan ng mga kagamitan gamit pa sa ating Armed Forces of the Philippines, meron pang isang in-order na sa ang PBBM administration mga kaibigan. Ito pakita ko sa inyo ha. Ito. Yung tinatawag na BrahMos deterrence missile arrived from India, no mga kaibigan. Na itong missile na ito mga kaibigan, no, ay kumbaga anti-missile din, di ba?
And ito rin yung ano, parang pwede rin gamitin 'to halimbawa kalaban merong submarine, 'di ba? Kumbaga malakas itong missile na ito na gawa galing sa India, no? Na nasa Pilipinas na, mga kaibigan. And maliban diyan, yung iba pang mga gamit, 'di ba? Yung mga jet fighter, no? Correct me if I'm wrong, mga kaibigan, ha? Tapos yung mga helicopter na mga dagdatingan, 'di ba? Galing sa iba't ibang mga bansa, 'di ba? Na pwedeng sabihin binili, yung iba ay iniregalo sa Pilipinas, 'di ba, mga kaibigan? So ibig sabihin, yung paghahanda para sa kasundaluhan ng panahon ng Duterte administration, pagkatapos yung paghahanda na ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon, ang layo-layo. 'Di ba? Ang layo-layo, mga kaibigan. Bakit ko sinabing ang layo-layo? Ito kasi Oh, 'di ba? Ito sabi nung ating kaibigan, yung Brahmos daw ay dumating na tapos ay nailipat na rin sa dapat nakalagyan. Oh, 'di ba? Pero secret movement 'yun, mga kaibigan, nabanggit ko lang, 'di ba? Pero balikan natin, no? Kung sa kasalukuyang administrasyon, yung pagpapalakas, ito talaga yung salitang pagpapalakas, dahil talaga pinapalakas. 'Di ba? Talaga makikita natin na pinapalakas hindi lamang sa sweldo, kundi maging sa mga kagamitan, sa mga armas, talagang makikita natin pinapalakas. 'Di ba? Panahon ni Duterte, mga kaibigan, ano ba yung mga dumating no nung panahon ni Duterte? Ito. Oh. Ito ay pinagmalaki pa nila 'to, 'di ba? Nabalita pa rin talaga ito, mga kaibigan eh. No, nabalita pa rin ito talaga. Ayan, sabi rito, 3K baril. Babasahin ko pa ba, mga kaibigan? Oh. 'Di ba? Yan 3K baril, 3,000 na mga baril ipinamahagi ni Digong sa AFP. 'Di ba? Parang nakakahiya. Siguro ito yung naiisip nila, mga kaibigan, ito yung naiisip nila na kung paanong pinalakas ni Digong yung ating sandatahang lakas, nakita nila kulang. Kaya ngayon natatakot sila. 'Di ba, natatakot sila at ginagamit nilang issue, 'di ba? Hindi natin kaya makipagdigma. Kaya wag tayong papasok sa giyera. 'Di ba ginagawa nilang issue ngayon, mga kaibigan? Tapos ginagamit din nila itong Amerika. 'Di ba, mga kaibigan? Kesyo hindi raw, sabi ni Digong doon sa isang interview sa kanya, hindi naman daw makikipagpatayan ang Amerika para sa Pilipinas. Sino may sabi? 'Di ba? Para sinabi nila wala silang alam sa kasaysayan. 'Di ba, mga kaibigan? Alam natin kung papaanong nagkakaroon ng pagtutulungan ng Amerika sa Pilipinas, lalong-lalo na nung panahon ng digmaan, 'di ba? Nung sakupin tayo ng mga Hapon. 'Di ba? Sino ang katuwang natin? Ang Amerika. 'Di ba? Hindi nila alam 'yun eh. Mariam Kwe, shout out. 'Di ba? Sa panahon ng Marcos, yung mga missile ang dumarating. Sa panahon ni Duterte, ang ipinamahagi ay baril. 'Di ba, mga kaibigan, ganyan inihanda ni Duterte yung sinasabi niyang pagpapalakas, mga kaibigan, pagpapalakas sa ating kasundaluhan. 'Di ba? Ito pa, papakita ko sa inyo, mga kaibigan. Meron pang instances noong panahon ni Duterte, mga kaibigan, sabi niya palalakasin daw ang AFP. Pero anong ginawa? Mga kaibigan, umorder ng helicopter. 'Di ba? Umorder ng helicopter. Tapos ay hindi naman ata itinuloy. 'Di ba? Sabi rito, yung pagbili ng 16 na helicopters sa Canada, ipinatigil ni Duterte. 'Di ba? Bakit mo ipinatigil? Magagamit itong helicopter. Makakatulong ito para sa Armed Forces of the Philippines. Pero pinatigil ni Duterte. 'Di ba, mga kaibigan? At marami pang iba. Mga kaibigan, na masasabi natin na kakulangan talaga ni Duterte. Kaya ito yung isa sa mga dahilan, mga kaibigan, kung bakit takot sila ngayon, 'di ba? Kung bakit takot sila doon sa multo na ginawa nila, na sabi nila ay magkakaroon ng digmaan, 'di ba?
bakit daw papasok sa digmaan ng Pilipinas, hindi naman daw kaya. Doon sila nagkakamali, mga kaibigan, di ba? Pero although sabi ito mga kaibigan, hindi ko sinasabi na magkakaroon ng digmaan hindi Kumbaga, sinusundan lang natin yung kanilang argumento. Takot sila sa digmaan, ibig sabihin, sino ba gumawa nung multo na magkakaroon ng digmaan? Sila rin, di ba? Yung multo na ginawa nila, takot sila doon, mga kaibigan. Bakit? Kasi akala nila hindi handa ang ating mga kasundaluhan, no? Tandaan niyo mga kaibigan, sa kasaysayan, even during the Apo-Lakay term, di ba? Sa panahon ni Apo-Lakay, kinatatakutan tayo sa Asia. Di ba? And meron pang pagkakataon noon na si Apo-Lakay nagpapadala ng mga tropang sundalo sa ibang bansa para do sa mga peacemaking mission, di ba? Kinikilala yung ating mga kasundaluhan panahon noon. Kaya lang pag-alis ni Apo-Lakay, nawala na rin lahat. 'Di ba? Kahit nga yung mga missile, 'di ba, yung mga gawa ng mga Pilipino na mga missile, napabayaan na lahat 'yun . 'Di ba mga kaibigan? Sabi ni Jean Mayra Puentes, yung ibang mga helicopter na binili ni Duterte noon nagbagsakan na. Paano? Masabi lang na merong helicopter na binili. 'Di ba? Masabi lang. Baka yung pondo pa baka tinipid pa o binawasan pa o ibinulsa pa. 'Di ba mga kaibigan? Sabi ni Esperanza Lopez, wala namang nagawa si Duterte na pag-unlad sa ating bansa. Ang nagawa niya ay nakipag-secret deal siya kay Xi Jinping about WPS, kaya ang mga Chikwa ay nang bully na sa WPS dahil inangkin na. 'Di ba? Kaya hindi natin ngayon masisisi yung galit ni yung galit ni Nino, no, yung ating unang content, 'di ba? Galit na galit si Nino. Dahil nga yung halos nabenta na ang WPS, 'di ba? Sabi ni Mami B, yung bongbong rocket gawa sa Pinas noong 1970s pa, 'di ba? Napabayaan na. Pagkatapos yung bongbong rocket, mga kaibigan, no? Luma na talaga 'yon, 'di ba? Pero at least nakaya natin, may kapasidad ang mga Pilipino na gumawa ng ganung mga rocket. Bakit hindi pinagyaman? 'Di ba? Bakit hindi pinagyaman? Bakit hindi pinaunlad? 'Di ba? Sandali lang mga kaibigan 'Yon, alright. So pasensya na mga kaibigan. May istorbo lang. Sabi ni Armedo Laes, yung Armalite M16 Pilipino nakaimbento, 'di ba? Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang maraming magagaling sa atin sa Pilipinas Ano lang kinakailangan, suporta lang, 'di ba? Na 'yun ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon. 'Di ba mga kaibigan? Pero sayang yung mga pagdating doon sa mga gamit, yung mga paggawa ng rocket, Pilipino gumawa nun yung bongbong rocket, Pilipino gumawa nun mga kaibigan. 'Di ba, kung napagtibay lang, kung naingatan lang sana 'yon tapos nasuportahan, hindi natin kinakailangan umangkat. 'Di ba? Hindi natin kinakailangan bumili pa sa ibang bansa. Dahil kaya naman, may kakayanan tayo mga kaibigan. Okay? Pero hindi ko masyadong laging binabanggit ito kasi parang kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, parang meron atang kasunduan na pinasok ang Pilipinas. I'm not sure of this na bawal tayong hindi ko alam kung sa saligang batas yun or sa hindi ko alam. Sa mga nakakaalam sa inyo mga kaibigan, pwede nyo i-remind sa akin naalala ko lang bigla na parang hindi tayo allowed na gumawa ng ganito, yung mga missile, 'di ba, yung mga nuclear, parang gano'n I'm not sure. Naalala ko lang bigla, 'di ba? Pero dahilan at merong ganung mga kasunduan, 'di ba? Para kumbaga umasa lang tayo lagi sa ibang bansa. 'Di ba, yun lang yun mga kaibigan. Kaya yung mga sumunod na pangulo pagkatapos ni Apo-Lakay, masasabi natin lahat mahinang klase 'Di ba mga kaibigan? Sabi niya first satellite na Sanok. Sabi ni Arnedo Olaes, marami tayong mga magagandang mga bagay na mga kaibigan. Pero hindi ang hindi ang point dito mga kaibigan is hindi yung magpakita tayo ng takot. 'Di ba? Yun ang gusto ipakita nitong mga ito 'Di ba mga kaibigan? Unahin natin itong si pag-usapan na rin lang natin ito. Sige, pahabain natin yung ating usapan.
Sino-sino ba yung mga sino-sino ba yung mga naririto na na kasama diyan sa koalisyon ng mamamayan kontra gera, mga kaibigan, ito. Ito na, unahin ko na to. Attorney Juari Roque, wala na tayong pag-uusapan diyan, mga kaibigan, wala yan. Walang bilang yan pagdating sa usapin ng yung US BBM na sinasabi nila, walang bilang yan. Loren Badoy, wala ring alam yan, no? Wala ring alam. Lalo na ito si Sasrugando Rasasot, no, mga kaibigan? Dahil itong mga ito ay puro pro-China to eh. Di ba? Puro pro-China to mga ito, no? Yung Ana Malindog, hindi ko kilala yan. Si Kit Tatad, ito, alam naman natin to, anti-American to eh, no? Anti-America to. And si Rigoberto to, Bobby Tigdaw, talagang to, no, mga kaibigan, anti-Matos din ito. And ito ang gusto ko pag-usapan nito. Di ba? Itong si Jeffrey Eric Celis. Di ba? Bakit ayaw nila ng yung BBM, US BBM? Di ba? Ayaw nila ng US BBM. Ang sabi nila, mga kaibigan, sabi nila na itong si Jeffrey Celis, mga kaibigan, ay balik loob sa gobyerno. Di ba? Balik loob sa gobyerno. Dating CPP-NPA, dating kadre, di ba? Mataas ang posisyon sa CPP-NPA na i-content na natin yan before, di ba? Pero gusto ko lang balikan, no, mga kaibigan. Balik loob sa gobyerno, pero maka-China. Di ba? Dating CP, dating kadre, dating CPP-NPA, pero maka-China. Di ba? Mga kaibigan, maka-China. Ano ba ang China? Ang China, alam natin, takbo ng komunista. Isang bansang komunista. Di ba, mga kaibigan? So, nangangahulugan lamang, mga kaibigan, na itong grupo ng opposition, ng makabagong opposition ngayon, which is the Duterte, ay nagkakanlong sila ng mga tao na kung saan ay puro pro-China. Di ba? Pro-China, mga anti-US. Alam natin, pagka sinabing anti-US, alam mo yan eh. Di ba? Alam natin lahat, mga Pilipino, alam natin lahat yan eh. Di ba? Pag sinabing anti-US, it's either na makakaliwa, mga aktivista, at pinaka-worst ay mga komunista. Di ba? So, ibig sabihin, mga kaibigan, kaya etong mga ito na mga na magtitipon-tipon para doon sa tinatawag nila na koalisyon ng mamamayan. Di ba? Koalisyon daw ng mamamayan. Pag sinabi kasi mamamayan, kumbaga isang bansa, isang bayan, di ba? Na marami sila. Pero kung sila lang, hindi ko masasabi na na mamamayan, mga kaibigan, di ba? Na etong opposition ngayon, which is the Duterte, mga kaibigan, ay talagang sumisigaw ng no to USB proxy war, no, mga kaibigan, no to yung kontra-gera, di ba? Mga pro-China. So, ibig sabihin, mga kaibigan, doon sa mga issue na pangloob, di ba? Yung ibinabato nila kay PBBM, ibinabato nila sa administrasyon ngayon. Hindi na nila makaya dahil lamang sa mga issue. Hindi nila makaya pabagsakin doon gamit ang kanilang mga prayer rally. Di ba? So ano ang ginagawa nila ngayon? Ito na ngayon. No? To the rescue na ngayon ang China. Di ba? Etong mga ito, nagpapagamit ngayon sa China. Ayaw nila sa US BBM para sa ganon ay manatili ang Pilipinas ay binubuli-buli ng mga China. Di ba? Bakit payag sila na ang Pilipinas binubuli-buli ng China? And darating ang time kung halimbawa man, no, walang gagawin ng presidente. Kaya nga pati yung desisyon ng presidente pinakikialaman nila. Di ba? Yung pakikipag-alyado sa Japan, yung pakikipag-alyado sa Amerika, pinakikialaman nila. Bakit? Ayaw nilang lumakas ang Pilipinas. Gusto nila manatili tayo na binubuli-buli ng China. Gusto nila na wag mabuhay yung issue
tungkol sa pagbebenta na ginawa ng kanilang poon. Ano ang gusto nila? Gusto nila kung ano yung sinabi ni Duterte noon na time will come na tayo, ang Pilipinas, tatawaging probinsya, province of China. Yun ang gusto nila. Diba? Hindi gumagawa ng koalisyon itong mga ito. Hindi bumubuo ng ganitong mga samahan itong mga ito dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Pilipinas. Hindi sila takot sa gera dahil nagmamalasakit sila sa Pilipinas at sinasabi nila, hindi natin kaya, mali. Ano ang intention nila? Ang intention nila, mapasaya nila yung kanilang Panginoon. Sino Panginoon nila? Ang Panginoon nila yung China. Yun ang katotohanan niyan, mga kaibigan. Pasinungalingan man nila, pero lalabas at lalabas ang katotohanan na ang lahat ng yang ginagawa nila, kahit yung pakikialam sa desisyon ng Pangulo, ginagawa nila. Bakit? Para sa China, hindi para sa bayan. Kaya nga kayo, mga kaibigan, di ba? Ano yung panawagan ng isang matapang na vlogger kanina? Na yung binasag yung mukha ni Duterte. Di ba? Wag na kayo paloloko sa mga Duterte. Oh. Kaya nga ako, lagi ako nananawagan sa inyo, mga kaibigan, di ba? Yung ating video, yung ating live, i-share ninyo. Bakit? Kasi meron tayong mga panawagan dito tulad ng sasabihin ko ngayon, di ba, mga kaibigan? Mga Pilipino, mga kababayan. Di ba? Ito, meron tayong isang Pangulo na ginagawa ang lahat para iangat tayo. Ibalik yung dangal na matagal nang nawala. Yung kaya nating humarap sa buong mundo. Taas noo, sasabihin natin, ako ay Pilipino. Ginagawa, tinatrabaho ng isang BBM. Nag-e-effort ang isang PBBM, mga kaibigan, para dito. Pagkatapos, merong mga ganitong mga oposisyon na pinangungunahan ng kanilang poon na si Duterte, na instead na sana suportahan ng Pangulo, dahil dati siyang Pangulo, suportahan mo yung Pangulo ngayon, para sa ganun ay lalong lumakas ang bayan. Hindi. Pinapahina ang bayan. Di ba? Pinagwawatak-watak. Hinahati ang bayan. Kasi kapag ang isang bansa ay hati, mas madaling bumagsak. Nakita nyo ba yun, mga kaibigan? Did you get my point? O English yun? Di ba? Ang ginagawa ng mga Duterte, hinahati ang bayan, hinahati ang bansa. Bakit? Kasi kapag hindi buo, kapag kahati, madaling ma-invade. Madali tayong masakop. Sino ba ang posibleng sasakop sa atin? Itong China. Mga kaibigan, di ba? Kaya nga sila nagpapagamit sa China eh. Oh. Ngayon kayo, mga kaibigan. Ha? Kayo, mga Pilipino, mga kababayan, magpipikit mata pa ba tayo? Magtetengang kawali pa ba kayo? Ayaw ninyong pakinggan? Ayaw ninyong panoorin? Yung mga nagsasalita ng katotohanan? Gustong-gusto ninyo yung mga anti-government? Bakit? Ibig sabihin, pumapayag kayo na manatiling binubuli ang Pilipinas? Ibig sabihin, pumapayag kayo na masira ang bayan nyo? Ibig sabihin, pumapayag kayo na darating ang mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, yung mga susunod na saling lahi ng mga Pilipino, na mukha pa rin kawawa sa tingin ng buong bansa, sa tingin ng buong mundo, mga pobre pa rin, na pumapayag na maging alila para lang buhayin yung mga pamilya sa Pilipinas? Ganun lang naman kasimple yun eh. Siguro isipin nyo, hindi naman ganun lang iniisip namin, pero ganun mga kaibigan. Sa pag-ayon ninyo, sa pagsuporta ninyo doon sa grupo at sa tao na sumisira ng bansa, yun din ang sinusuportahan ninyo. Ayaw ninyong umangat ang Pilipinas, ayaw ninyong umangat ang bayan. Gusto ninyo pulubin na lang ang bansa. Gusto niyo pulubin na lang ang mga Pilipino na nanlilimos sa iba't ibang mga bansa. Nagpapakahirap
nagpapakaalipin sa ibang bansa para buhayin ang pamilya sa Pilipinas, para makatulong sa ekonomiya ng bansa. Yun ang gusto ninyo. Itatanggin ninyo dahil akala ninyo yung simpleng pagsuporta ninyo sa mga Duterte, yung simpleng pagsuporta ninyo sa mga ginagawa ng mga grupo na ito na sumisira sa administrasyon, akala nyo pagsuporta lang ng ganun lang kasimple yun. Hindi yun, mga kaibigan. Lawakan ninyo ang utak ninyo. Dapat ninyo makita na kapag sumuporta kayo sa mga sumisira sa administrasyon, sinusuportahan ninyo yung pagnanakaw sa pangarap ninyo. Kailan kayo gigising? Paghuli na ang lahat? Kailan nyo sasabihin, tama pala yung mga vlogger? Tama pala yung mga pro-government vlogger? Kailan? Paghuli na ang lahat? Kapag ka nagtagumpay sila doon sa kanilang gusto dito, laban dito, sa natatangi na armas natin para labanan yung pagkalugmok ng ating ekonomiya. Pagka naibagsak na nila si PBBM, gising mga kababayan, gising. Gising kayo. Gumising tayo. Huwag para sa sarili natin. Huwag para sa sarili natin. Kasi tayo ito ngayon eh, di ba? Naranasan natin yung hirap, naranasan natin yung pagkalugmok ng Pilipinas. Ngayon, mararanasan din natin kung hanggang saan, kung hanggang 2028. Malasap man lang natin kahit paano yung makita natin na umangat ng konti ang ating bansa. Pero ang tunay na makikinabang, mga kaibigan, kaya nga sabi namin, huwag kayong papayag na agawin pa ng kahit na sino pa yung pangarap ng bawat isa sa atin na siyang pangarap din ng ating Pangulo. Huwag kayong papayag, mga kaibigan. Gising. Gising po tayong lahat. Ha? Yung kalaban natin nagmamadali. Hindi humihinto sa mga ginagawa nila, prayer rally, iba't ibang issue. Wala nang power yung pulburon. Anong ginagawa nila ngayon? Yung mga voice recorder, di ba? Yung boses ni PBBM. Oh, yung boses ni Epel Lisa. Oh. Lahat yan na-edit, lahat yan nagagawa. Oh. Wala na silang lakas eh. Wala na silang power. Ang tanging power na lang nila, mga kaibigan, yung iilang mga kababayan natin na sumusuporta pa rin sa kanila. Yung iilang mga kababayan natin na hanggang ngayon namamalaging bulag. Di ba? Gising tayo, mga kaibigan. Gising tayo. We are not trying to be emotional here para pakinggan ninyo. Hindi. Sinasabi ko po yung katotohanan. Pwede nyo akong pasinungalingan sa yung mga magti-team replay. Di ba? Open naman kayo dyan. Actually, ang daming nagko-comment ngayon ng mga negatibo eh. Open kayo dyan. Pinabasa ko po yun. Karapatan nyo yun eh. Di ba karapatan nyo yun eh? Pero sa patunayan ninyo, sabihin nyo sa akin na mali ako. Sabihin nyo sa akin na mali yung sinasabi ko na itong mga Duterte, ang tanging layunin nito, wasakin lang ang, di ba, hatiin lang ang bayan natin. Sabihin nyo sa akin, i-comment nyo dyan, na hanggang ngayon naniniwala kayo na itong mga Duterte ay talagang nagmamalasakit at tamahal ang bayan. Binabasa ko lahat yan, mga kaibigan. Pero the mere fact na nagko-comment kayo dyan, ibig lamang sabihin ng mga kaibigan, napanood nyo yung video, napakinggan ninyo yung sinasabi ko. Sana lang, kapag napakinggan nyo yung sinasabi ko, huwag kayong magtengang kawali, huwag kayong magbingi-bingihan. Diba? And buksan nyo rin yung inyong mga mata. Tingnan ninyo yung ginagawa ng Pangulo. 2 taon pa lang, mga kaibigan, 2 taon pa lang. Meron pang 4 na taon. Kung nabubuyo kayo, kung ibinubuyo kayo noong mga grupo na ito, na mga sumisira sa Pangulo, hanapin ninyo yung 20 pesos, hanapin ninyo, tanungin ninyo bakit mahal ang bilihin. Mga kaibigan, meron pang 4 na taon. 2 taon pa lang. At least marami nang nagawa sa loob ng 2 taon. Meron pang 4 na taon. Maghintay kayo.
At habang naghihintay kayo, huwag kayong umasa sa gobyerno, huwag kayong umasa sa ayuda, magtrabaho kayo. Kapag lahat tayo nagtatrabaho, mga kaibigan, pagkatapos yung gobyerno nagtatrabaho din para sa atin, nagtutulungan tayo, mas lalo mapapabilis ang pag-angat at pag-asenso ng bayan. Sabihin nyo kung mali ako, mga kaibigan. Sabihin nyo kung nagdadrama ako, sabihin nyo kung nag-i-emotion ako, pero yun ang katotohanan. Ngayon, kung ayaw ninyo sa katotohanan, okay, walang problema. Although lagi ko sinasabi, i-share ninyo itong video na ito. Pero kung yung mapag-share naman ninyo, nakapakinig, pagkatapos, mamamalaging bulag, at ayaw talaga sa katotohanan, wala na tayong magagawa doon. Di ba mga kaibigan? Pero pag angat ng Pilipinas, pag angat ng bayan ko, sana. Kasi hindi naman po pwede na pag umangat ang bayan eh. Di ba? Pag umangat ang bayan eh, etong mga hindi naniniwala kay PBBM eh, hindi aangat eh. Aangat din naman sila eh. Makikinabang din naman sila eh, di ba? Pero sana lang, dahil matigas kayo ngayon, ayaw niyong buksan yung mga mata ninyo, ayaw niyong buksan yung mga pandinig ninyo, pagka nakinabang kayo sa pag-angat ng Pilipinas, sana bitawan nyo. Di ba? Halimbawa, pinapakain ninyo yung mga anak nyo, o eto, yung pinapakain ko sa mga anak ko, ito'y bunga nung ginagawang effort ng Pangulo ng Pilipinas mula 2022 hanggang 2028. Huwag nyo isubo sa mga anak nyo. Di ba? Huwag nyo isubo sa mga anak nyo. Isipin ninyo, naging antay ako nun eh. Ba't pakakainin ko ng bunga ng pagpapagod ng presidente ni PBBM? Huwag nyo pakainin. Di ba? Oh. Kung talagang matapang at may paninindigan ka, ganun ang gagawin mo. Sandali, itong pinakikinabangan ko ngayon. Bunga ito ng kasama ito sa bunga ng ginawa ni PBBM. Sandali, hindi ko kailangan to. Di ba? Sana ganun, kaso hindi eh. Di ba? Pag-angat ng Pilipinas, pag-angat ng ekonomiya, baka nga mauna pa kayo eh. Di ba? Baka mauna pa kayong sumalo doon sa mga pakinabang eh. Di ba? Oh. Tapos ngayon, ayaw nyo pakinggan. Mas pinakikinggan nyo yung kabila. Mas pinaniniwalaan nyo yung mga kabila. Mas gusto nyo yung mga pabor sa China. Sabi ni Mami B, baka kirat puhos. Hindi maibubuka mga nang gusto mga mata. Malamang, di ba? Oh. Sabi ni Esperanza Lopez, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos dahil binalik ang isang Marcos na nagmamalasakit sa ating bansang minamahal. Tama, di ba? Sabi ni Infinity Sim, shout out. Kapal na mukha ng mga pro-China kasi may kita sila as pro-China propagandists. Exactly. That is the reason why. Correct, Infinity Sim TV, Sri Lanka, grabe nasira ang bansa dahil sa China. 2 bansa sa Africa, hindi makabayad sa China, harbor na lang ang binayad ngayon. Ayun, bases na ng China. Helen Mancao, shout out, Helen Mancao. Makapapaal naman po. Mapapaal, mama. Oh. So yun mga kaibigan. Ubus na yung aking boses. Yun. So, yun lang mga kaibigan, sa mga Pilipino, JC Mo, shoutout. Priscilla Asception, shoutout. Okay? Sa mga Pilipino, mga kaibigan. Actually, ito lang. Siguro, magiging panawagan ko sa inyo araw-araw. Suportahan ninyo ang kasalukuyang administrasyon. Suportahan natin ang kasalukuyang administrasyon. Dahil ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, hindi para sa atin ngayon, kundi para sa mga susunod na salinlahi, sa mga susunod na mga Pilipino, sa mga anak ng ating mga anak, hanggang sa mga kapwa-apuhan natin, sila makikinabang, mga kaibigan. So, suportahan natin ang administrasyon. Ano po? Huwag yung kapag ka manonood kayo or susuporta kayo sa kahit sinong vlogger yan, pro-government vlogger yan, o mga pro-China vlogger yan, mga kaibigan, no? Huwag kayong titingin doon sa ito vlogger ako, pero ito sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Yung mga content ng mga vlogger, no?
Actually, kami, sa amin, no, mga pro-government vlogger, maraming content. Maraming content. Pero, yung mga content kasi, mostly, pan-debunk sa mga ginagawa ng mga anti-government, di ba? Pero, hanapin ninyo yung mga vlogger, suportahan niyo yung mga vlogger na mararamdaman ninyo at ipinararamdam sa inyo yung pagmamahal sa bayan. Yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Pilipinas, pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Yun ang hanapin ninyo, mga kaibigan, no? Sabi niya, Mami B, huwag tayong pumayag na gamitin ng China laban sa sarili nating bansa. Please lang po. Yan, tama yun. Mga kaibigan. Tama yun. Sikat kasi yung vlogger eh. Pero sandali. Saan kayo itinutulak? Di ba? Maraming subscriber yung vlogger eh. Sandali. Saan kayo hinihila? Maraming viewers yung vlogger eh. Sandali. Baka dinadala na kayo sa sinungalingan. Di ba? You get my point, mga kaibigan? Nakuha niyo yung point ko. Bayan muna. Bayan naman. Pilipinas naman. Di ba? Tama na yung pamumulitiko. Ang habang panahon na. Oh. Ang haba na ng panahon. Dekada na. Ang dami na nagpalit na administrasyon. Hindi pa ba kayo nagsawa sa politiko? Dahil sa pagsunod sa mga politiko, napapabayaan ng bansa. Di ba? Hindi natin alam, hindi natin namamalayan na yung mga sinusuportahan ng mga politiko, nung maluklok na, matapos na pakinabangan, yung mga boto ninyo, ano? May pakinabang ba kayo nakukuha? Wala na nga pakinabang. Minsan, kung ano pa yung mga isinusulong na batas, di ba? Kung ano pa yung mga isinusulong at talagang gusto nilang mangyari sa Pilipinas, hindi pa pabor sa mga Pilipino. Maraming ganyan. Maraming ganyan ng mga politiko, mga kaibigan. Kaya sabi namin, bayan naman. Bayan naman, bansa naman, Pilipinas naman. Mga kaibigan, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ito yung nagtulak sa akin dati. Nung nandun pa ako, di ba? Nung dito sa UAE, no? Napakasangkapan din ako. Nagle-lecture ako. Yan ang nagtulak sa akin eh. Di ba? Na walang nagmamalasakit, walang gobyernong nagmamalasakit, lalong-lalo na sa kapakanan ng mga OFW. Especially here in the Middle East. Alam yan ni Arentusan. Di ba? Ang gobyerno, walang pakialam sa mga OFW. Eh nakita ko, merong grupo, may samahan, nagmamalasakit. Di ba? Nagmamalasakit sa mga OFW. Napakasangkapan ako. Ngayon, mga kaibigan, ginagamit ko yung pagkakataong ito para manawagan naman sa mga Pilipino. It's about time, mga kaibigan. Kung meron tayong panahon, yung sinasabi nating tamang panahon, kung meron tamang panahon, mga kaibigan, para ihanda ang kinabukasan ng bansa, walang iba kundi ngayon. Hindi kahapon, hindi bukas. Ngayon. Ngayon, mga kaibigan. Ngayon yung tamang panahon. Tamang panahon para labanan natin yung mga anti-government. Tamang panahon para suportahan natin ang administrasyon na talagang nagmamalasakit para sa mga Pilipino. Tamang panahon para hikayatin natin yung kapwa natin mga Pilipino na yakapin yung katotohanan. Itakwitin yung kasinungalingan. Di ba, mga kaibigan? Sabi ni Infinity Stream, 102 ports and all owned by China. Pero now, 92 ports na lang. Kasi umalagwa na versus China. Marami na yun. Alam nila yan, mga kaibigan. Di ba? Sabi ni Arnedo Olaes, alam mo, Boss Al, masyadong maluwag ang freedom of speech.
Kaya madali sila makapanira sa ating gobyerno. Hindi rin natin kasi alam mo Arnedo, alam niyo mga kaibigan, mga kababayan. Kaya ganito ako magsalita ngayon. Ito alam ng mga kasamahan, alam ng mga kaibigan ko. Kaya sinasabi ko, bansa muna, bayan muna, mga kaibigan. Mga kaloyalista ko, makinig kayo. Minsan dumarating sa point na although ako naiintindihan ko si PBBM eh. Naiintindihan ko ang Pangulong Marcos. Sabi ko nga nung nakaraan, 'di ba, kung maalala ninyo, meron akong may content ako na pag nagsalita si PBBM, dalawang uri ng tao ang makapagbibigay ng definisyon o pakahulugan doon sa sinabi ni PBBM. Una, matalino na hindi basta-basta nagkokonklusyon. Binabasa yung isip, binabasa yung galaw, binabasa at inuunawa yung salita ni PBBM. Pangalawa, yung mga bobo. 'Di ba? Yung mga bobo na kung ano yung sinabi ni PBBM, lalo't papabor sa kanila, ginagamit kaagad, ikino-content kaagad. 'Di ba? Ngayon, what I'm trying to tell mga kaibigan is may pagkakataon pagkaminsan, no? Kaya nga sabi ko mas masarap mag-content yung yung iparamdam mo sa mga nakikinig sa iyo, paramdam mo sa mga Pilipino yung pagmamahal at pagmamalasakit mo sa kanila. 'Di ba? Kasi kung doon tayo lagi sa hindi mga kaibigan yung hindi nababawasan yung suporta natin hindi nababawasan yung suporta natin sa kasalukuyang administrasyon. Kaya lang pagkaminsan, 'di ba? Nagpipiesta pinagpipiestahan ng mga ng mga antay. 'Di ba? Pinagpipiestahan ng mga pinagpipiestahan ng mga DDS. Kung ano yung mga binibitawang salita ni PBBM tulad ngayon, 'di ba? Ano ang panawagan ng taong bayan? 'Di ba? Sara resign. Tapos nagkaroon ng pahayag si PBBM. 'Di ba? Mananatili si Sara. Para sa mga DDS, tuwan-tuwa sila. 'Di ba? Pero hindi nila alam mga kaibigan, kasi ako ito pagkakaintindi ko ron hinahayaan lang ni PBBM. Sabi nga ni PBBM, 'di ba, katulad ng ibang mga departamento, yung mga secretary sa iba't ibang departamento, 'di ba? Mananatili sila diyan. Pero kapag sila gumawa ng sablay, 'di ba? Lahat sila tatanggalin. Walang permanente. 'Di ba? Kaya lang doon sa pahayag ni PBBM, 'di ba? Gagamitin na naman ng mga DDS. 'Di ba? Magpipiesta na naman sila. Sasabihin na naman, mga pro-government vlogger, mga ensaymada vlogger. 'Di ba? Asan na kayo ngayon? Ipinagtatanggol niyo si PBBM pero ito, 'di ba? Nakasuporta kay Sara. Pero never kong gagawin mga kaibigan, kahit pa sabihin ni PBBM ang gano'n, never kong susuportahan ng mga Duterte. Never ko susuportahan. Kaya sabi ko mga kaibigan, mas masarap mag-content na galing sa puso. Kausapin mo yung mga Pilipino, heart to heart. 'Di ba? Sabi ni JC Moss, ngayon Africa naman ang focus ng China after yon depth ng Africa, China at Russia agree na tinanggal ang depth ng Africa. Yung pagkakautan ng Africa. Diba? Maganda ngayon pumunta sa mga embassy. Tama si PBBM, bagong Pilipinas na, dating red tape. Ngayon, red carpet treatment, dating nakasimangot, ngayon mga nakangiti na, real talk po yan. Tama yan. Totoo yan. Galing ako kamakailan lang sa consulate natin. Dati walang doon po. Yung window na ganito, doon po diretso po kayo, tapos kaliwa po kayo. Tapos doon may sasalubong sa'yo. Ganun ngayon, mga kaibigan. Dati wala. Pagpasok mo doon, wala. Ikaw ang magtatanong, saan ba itong ito kasi gusto ko ganito, saan ba ito? Ikaw ang magtatanong. Ngayon hindi. May mag-guide sa'yo. Maraming pagbago, mga kaibigan. Diba? Sabi ni Mami B, kung matalino sila,
Mahihiya sila sa kabutihan ng puso ng Pangulo. Di nila gagamitin ang salita niya na nagtatanggol kay BP. Sana ganun, Mami B, di ba? Sana ganun. Sabi ni Aaron Tusen, Infinite Stream TV, tama yun lang sa power sector natin. 55% owned by Filipinos. Marami sila doon, hati-hati. Pero yung 45% solo ng Chinese, kaya dapat maayos yun. Pwede gawin ng Chinese government sabotahe. Inaayos ngayon ng kasalukuyang administrasyon po yan. No? May cafe, free coffee sa mga embassy, parang free milk tea ata. No? Marami yan. Kahit sa airport lang natin eh. 'Di ba sa airport lang natin para sa mga OFW, yung OFW lunch, 'di ba? Although hindi ko pa na experience dahil matagal na panahon na hindi nakakauwi, 'di ba? Maraming na bago ngayon, mga kaibigan. Maraming na bago. No? So yan, mga kaibigan, maraming salamat. Nakadalawang oras ako, walang magsasabi ng bitin, ha. And yung mga video natin na meron dalawang content, mga kaibigan, ay ine-edit ko po ito, ginagawa kong dalawa, tapos ay nire-re-upload na po. So suportahan nyo rin po yung mga uploaded videos natin na mga kaibigan. And like and share na lang yung ating mga live, no. Otso, shout out Otso. Sabi niya, bawal ang tamad at makupad, bawal ang waldas, bawal ang hindi tapat at nangungulimbat, bawal ang naghahari-harian kay PBBM. Diba? Kulang pa yun. Dapat may boss din, no? Bawat oras sama-sama. Parang sa amin sa Olongapo, di ba? Bawat oras sama-sama. Sabi ni Norma San Pedro, yes po, yung galaw ni PBBM, hinbasa ng DDS, kalma lang, move ni PBBM, pero maingat at matalino ang desisyon. At the same time, masasalamin na mabait na Pangulo. Exactly. No? Exactly po. No ba yan? Tapos na. Walang magsasabi ng bitin. Nakakadalawang oras na ako. May gagawin pa po sa labas. May gagawin pa ako sa labas. No? Meron pa akong lilinisin. Yung kumatok kanina, no? Meron pa lang dapat ayusin sa labas. Yun. So maraming salamat po, mga kaibigan. Bago tayo maghiwalay, pakiiwanan lang po ako ng like. Tapos share lang po yung video para sa ganun ay makatulong po sa algorithm ng video na ito. At makatulong na rin kay host, no, mga kaibigan. Okay? Yon, wag bitin ahas sa Bisaya, yon. Yung bitin ahas ba yon? Yun. Okay. So, Olonga po kapala, sir. Gumawa ako diyan sa forestry. Forestry yung pagpasok mo ng pagkatapos mo ng ng Tipo, Bangal, Kabalan, tapos forestry. Tapos Santa Rita, papunta na yun sa amin. Di ba? Okay, yun. Maraming salamat. Nandiyan ka na naman, Arnedo. Ikaw talaga, puro kang bitin. Maraming salamat. Ingat po lagi and God bless po, mga kaibigan. See you again sa susunod natin mga live stream. And please don't forget to share this live na po, mga kaibigan. Maraming salamat. God bless. Babush! Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan